Magandang umaga po sa bawat isa. Rin ng Panginoon. Nabati natin ang bawat isa ng araw ng pagdiriwang sa Panginoon. Basahin po muna natin ang scriptures tatagpuan sa Philippians chapter 1 verses 19 to 26. Let us read. Nandiyan na po sa ating screen ang message. For I know that as you pray for me and as the Spirit of Jesus Christ helps me, this will all turn out for my deliverance. For I live in eager expectation and hope that I will never do anything that causes me shame, but I will always be bold for Christ as I have been in the past, and that my life will always honor Christ, whether I live or I die. For to me, living is for Christ and dying is even better. Yet if I live, that means fruitful service for Christ. I really don't know which is better. I'm torn between two desires. Sometimes I want to live and sometimes I long to go and be with Christ. That would be better for me. But it is better for you that I live. I'm convinced of this, so I will continue with you so that you will grow and experience the joy of your faith. Then when I return to you, you will have even more reason to boast about what Christ Jesus has done for me. May God bless the reading of His Word. Doon na po tayo sa ating title ng message. The title of our message is Our Life's Destiny is Christ. Sinabi pong destiny ay yun yung eternity ng life that we have in Christ. Ito ay si Paul. Ipapaliwanag niya ito sa pagbasa natin mamaya sa aklat ng Philippos o Philippians. Our theme is the Word of God is teaching us that, quote unquote, the only important thing about living is Christ. Yon ay nasa ICB version. Nalang niyo yun na hindi na isulat yan. Pero that's my reference, International Children's Bible. The Word of God is teaching us that the only important thing about living is Christ. The only, po sinasabi doon, important thing about living is Christ. Let me share with you my introduction. The book of Philippians is one of the 5 prison epistles of Paul. Ang iba dyan ay directly or indirectly sinasabi ni Paul, pero dito sa Philippians, malinaw na ito ay kanyang sinulat as a prison letter. Naroon nang makita natin yung hindi siya apektado ng kanyang circumstances, kaya maganda ito sa pag-aaral dahil kahit na siya ay nasa loob ng bilangguan at ito ay tinuturing na siya ay nasa Roma, Rome during the house arrest. Umupa siya ng bahay at doon siya house arrest. Dahil siya ay mataas na tao din, dahil member siya dati ng or tinatawag nating Consejo Council, Judicial Council ng Israel, being a Pharisee. Mataas sa kanyang pinag-aralan, mataas siyang tao sa panunungkulan, at dual ang citizenship niya, kaya nabigyan siya ng favor ng Roman government to appeal for his case. Dahil nga siya ay may case ng sedition. Sabihin, ang akusasyon sa kanya sa Israel ay sa Jerusalem ay kalsa siya. He was inciting to rebellion kasi nga si Jesus ang kanyang king na ipinapahayag. So that's against the law of the Romans dahil sabi nga ng mga Hudyo, we have no kings but Caesar. Doon. Wala kayong mga hari kundi Caesar. May pinipreach siyang ibang hari. So that is tantamount to sedition dahil may iba siyang kinikilala at hindi si Caesar, Haring Caesar or Emperor Caesar. Anong nag-decision doon sa korte ng Jerusalem ay inapil niya yon sa Roma. Kaya doon siya napunta sa Roma. Pero sabi nga, it turns out to God's favor. Binigyan siya ng pabor ng Panginoon makapagpahayag ng salita ng Diyos. So ganun ang importante na siya ay naka-secluded, nakahiwalay from the prison camp ng Romano. Kaya malaya siyang nakapagpapayag. Kung babasahin po natin dito sa Philippians chapter 4 verse 22, nagba-Bible study siya, pinupuntahan siya ng mga iba-ibang tao, mataas na sa tao sa lipunan, mga ganon, mga ordinaryo. Sabi sa 4:22, all the saints greet you. Lahat ng nagpaparating sa kanya, na patay are living. Those who work in Caesar's palace. Pero ito ay Caesar's household. Ilan sa sambayanan ni Caesar ay nakikinig sa kanyang ebanghelyo. So, kung ating isa-summarize ang ating tinatawag na kabuuan ng turo, ay si Paul ay nagkaroon ng malawak o nag-expand pa ang kanyang mensahe ng Panginoon sa kanya. Dahil kahit na siya ay nasa prison house arrest, pinupuntahan siya ng mga taong makilala siya at to know about him. Kaya doon, pinakita na si Paul ay VIP, very important person.
Okay? So, purihin ng Panginoon, household of Caesar. So, nasa Rome siya dahil nadudunong sa mga ni Emperor Caesar, kaya yung mga VIP rin, nagpo-courtesy si Paul din sa kanya. Ipinapakita din na siya ay halaga. So, na-born again yung mga bumibisita sa kanya. That's how Paul used his life. Kaya nga, mamaya, the only important thing of living is Christ. Yun na ang kanyang pamumuhay. Yun na ang kanyang direction. Yun na ang kanyang destiny. Kaya salamat sa Panginoon, pinapakita dito kung gaano kahalaga ang kanyang salita. Okay? At paano ang kanyang patotoo ay pinangawakan niya. Now, balik po tayo sa chapter 1. Bilang toon ng kanyang kagalakan sa Panginoon, despite na siya ay tinatawag na kalungkutan ng pangyayari. Sabi nga, our circumstances will not affect our destiny in Christ. Ulitin ko, our destiny is not determined by the circumstances of life. Kaya panahon man yan ng COVID, panahon man yan ng anumang hardship, economic recession po tayo ngayon. Sabi nga ng ating mga ekonomista, pag nag-prolong pa ang recession ng after 3 months, or mag-lockdown uli ng panibagong quarantine, hindi na tayo tatagal daw sa ating recession. Ang susunod daw nyon ay depression na. Nangyari yan sa Amerika during early 1990s. Kaya sa economic nila, yun ang pinakasagad na buhay nila na naghihirap ang mga Amerikano. Panahon niya ng taggutom sa kanila. Ibig sabihin, walang kinikita, walang hanap buhay. Depression. Pero si Paul, hindi siya na-depress sa bilangguan. Makita natin ang panahon na si Paul ay nasa kanyang pagsusubok, nasa kanyang paghihirap sa bilangguan, hindi siya malaya. Ang malaya lang sa kanya ay magpahayag ng salita ng Diyos. Pero hindi siya makagagala. Lockdown siya sa house arrest. Ulitin ko yung salitang lockdown. Pero hindi napigilan ang pangangaral ni Paul dahil ang mga taong sumasadya. Sumulat siya sa mga taga-Epeso, Philippians, sa itong Colossians, sa Philemon. Sulat din siya. Ito, nakapag-comfort sa kanya si Philemon dahil siya yung dating amo ni Onesimus. Pagkatapos, nakita sila sa gawain at pinababalik si Onesimus na runaway or takas na manggagawa, katulong ni Philemon. Pero alang-alang na lang sa pagkakaibigan nila at paglilingkod sa Panginoon dahil mayaman po si Philemon, one of the richest na disciples ni Apostle Paul na sumusuport sa kanya, syempre. Kaya sabi nga siguro ni Onesimus, what a small world. Nagkita sila doon. Pero kahit na nasa bilangguan siya, nagsettle yung dating amo ni Onesimus. At sa akin ay last letter ni Paul ay 2 Timothy, you know that. I am about to be offered, sabi niya doon. Malapit na ang aking paglisan dito sa daigdig. I'm ready to be offered as a drink offering. Mga ganon. Yan ay metaphor. Yan ay mga talinghaga na salita na itinuturo. Na susulat pero itinuturo na mayaman at malawak ang kaalaman ni Paul sa pagsusulat. Kaya siya ay may 13 epistles na sinulat. Hindi pa sinama yung Hebrews. Now, the life of Paul as a prisoner ay alam niya na siya ay hindi natatagal doon sa kanyang pananatili sa bilangguan. Pero let me read that passage sa Bible. Isa natin sa verse 19. You are praying for me and the Spirit of Jesus Christ helps me. So maraming nanalangin sa kanya na siya ay mapalaya sa bilangguan dahil kailangan pa nila si Paul sa missionary journeys niya, sa church planting, sa mga sulat na kanya ibinibigay sa mga churches. And the Spirit of Jesus Christ helps me. So patuloy siyang tinutulungan ng Banal na Espiritu habang siya ay nasa bilangguan. So I know that this trouble will bring my freedom. You see, yun ang sinasabi kong proactive. Huwag mo tignan yung nangyayari sa iyo na akala mo negative. Hindi tinitignan ni Paul ang negative ang kanyang pagkakabilanggo. Kundi sinabi niya, so I know that this trouble, yung persecution niya na malapit na siyang execute, o alam niyang marahil hindi na siya tatagal doon at sisistensya na siya. Kung hindi, balik ta rin. Kung i-dismiss ng Romano, ng Korte Suprema ng Romano, nangahulugan, baliwala yung appeal niya. Dismiss eh. Okay? Kung i-uphold ng Korte Suprema ng Roma, pinanindigan yung apela niya, di mapapalaya siya. Pero hindi ganoon ang naging sistensya. Pero positive din si Paul. Ang gusto ko rito, yung point ay, sabi niya, so I know that this trouble will bring my freedom. Ibig sabihin, freedom na makapapalaya siya para makapagpalaganap pa ng salita ng Diyos, makapag-ikot-ikot pa sa mga bayang hindi niya napupuntahan. So that's freedom. Freedom of his travel. Freedom to travel, to spread the word of God. Okay? So ganun po, ang tinuturo sa atin dito ng Panginoon, anumang nangyayari sa atin,
natin, look at it positively, proactively, na it will turn into our favor. Because nothing will happen to us unless it is allowed by God. Yun ang destiny na pagkakakilala ni Paul. Verse 20, the thing I want and hope for is that I will not fail Christ in anything. Ang isang bagay na aking nais gawin at inaasahan ay hindi ko mabibigo ang Panginoon sa anumang bagay. Okay? I will not fail Christ in anything. Hindi pong salita. For I live in eager expectation, sa other na salin, and hope that I will never do anything that causes me to shame, but that I will always be bold for Christ. So yung shame versus boldness, ibig sabihin yung courage. You are strong and courageous to stand for Christ in spite or in the midst of your circumstances in life. So hindi tayo dapat mapigilan. Hindi tayo dapat manghina o manghinawa na sabihin natin, ano ba itong nangyayari sa akin? Rest muna ako. Leave muna ako. Vacation muna ako. Hindi, scapegoating lang yon. Doon tinitignan ni Lord kung hanggang saan natin tatawyan. Kasi alam mo na yung destiny mo. Bakit ka pa escape? Bakit ka pa iiwas? Embrace mo na yon. Kung yun na nangyayari. Kay Paul, siya ay tinuring na apostle to the Gentiles ng Panginoon. Yun ang kanyang mission. Pero hindi nahulugan na sa Rome siya ay tali na siya. Yun. So, nothing can cause me to shame. I will never do anything that causes me to shame, but that I will always be bold for Christ. Lalo akong magmamatapang at lalakas ang loob para kay Kristo. Tatapangan ko. I will be fearless as I've been in the past, tulad din ng mga nakaraan. And that my life will always honor Christ. At ang buhay ko ay laging magbibigay karangalan sa Panginoon, whether I live or die. Kasi nga, ano na yun kumbaga, siguro kay Paul, suntok sa buwan, kung i-uphold ng korte ang kanyang kaso, yung kanyang apila. Okay? Pero, yun na rin ang pagkakataong makapunta siya sa Rome. Dahil hinahangad niya noon pa na makarating siya sa Rome. Pero yun ang pinakamalayo niyang paglalakbay sa Italy, sa Rome. At yun ang empire capital, alam natin, ng Roman Empire. But whatever he did, for his life, it will bring honor to our Lord Jesus Christ, sinabi niya. And that my life will always honor Christ. Whether I live or die. Why sinabi niyang I die? Kung dito na ako aabutin ng kamatayan sa Roma, so be it. I will honor Jesus Christ, my Lord. So kaya dalawa yon na kanyang binabanggit. I live or I die. Tayo parang takot sa ganung salita. Huwag mo naman sabihin yan dahil nakakatakot yan. Tawag nila dyan ay premonition. Para bang sinasabi mo na kung anong mangyayari sa iyo na sa sandali, hindi ka apektado, sa madaling sabi. So sa verse 19, so I know that this trouble will bring my freedom. So it will turn out in God's favor that according to His plan and purpose for our lives, it will bring us to a greater level or to higher level of our ministry, of our life. Sabi nga nung nakarang kong message, because we are meant for better things. So ganun din ang view ni Paul. He was meant for serving Christ up to the end of his life. Sabi niya, whether I live or I die. Okay? Yun sa 20, the thing I want and hope for is that I will not fail Christ in anything. I hope that I will have the courage now, as always, to show the greatness of Christ in my life here on earth. Kaya pinili ko itong ICB ay malinaw na sinasabi sa verse 20 na I hope that I will have the courage now, as always, to show the greatness of Christ in my life. Ano bang gusto mo sa buhay mo? Yung tumaas yung antas ng iyong pamumuhay? O lagi ka lang sa baba? Or nasa marginalized sector ng lipunan? Ibig sabihin ng economic term ng marginalized, yun yung inaisasatabi sa termino na ginamit ni Vice President Leni sa laylayan ng lipunan. Ayoko sa laylayan. Mas gusto ko doon sa kanlungan ng Panginoon. Bakit ka sa laylayan? Yan ang yung level ng mentality. Saan ka ba mamumuhay? Sa kayan? Will cause you to shame? Sabi ni Paul, I will never do anything that causes me shame. Hindi ko ipapahiya ang Panginoon. Ayoko gumawa ng mapapahiya ang Panginoon sa buhay ko. Yun ang isipin din natin, mga kapatid. Hindi yung parang takot na takot tayo, para bang kala mo wala ka ng bukas na darating. Pero si Paul, he strongly and courageously na kanyang hinaharap ang kanyang mga hamon sa buhay. Dalawa yan. Challenges will turn out to be his opportunity in Christ. Yung challenge
challenges sa atin o yung pagsusubok ay nagiging challenges sa atin, and that will be our opportunity to grow and to go deeper into our stronger relationship with the Lord Jesus Christ. Yun ang tinutumbok ng ating destiny. Ayaw niya tayong pakawalan ng mahina. Ayaw niya tayong iwanan na para bang iwanan dito sa lupa na iyang-iya o miserableng buhay. God doesn't want us to live in a miserable life. Ayaw niya yun. Ang gusto niya ay to bring honor to Him. Ginamit dito na salita ay to show the greatness of Christ in my life here on earth. Yan ang goal natin to show the greatness of Christ in our life. To honor Him. Kasi kung di ka, kakanta natin kanina, how great is our God. If He is great, all His children will also become great. Sabi ng Panginoon sa John 14:12, He who believes in me, the works I do, shall he do also. And greater works than this, he shall do. Sabi doon. Because I go unto my Father. Greater things than this, he shall do. So bibigyan tayo ng Panginoon ng biyaya to do much greater things, hindi para lampasan yung ginawa niya, kundi para ipakita na with the span of time that we are here on earth, sa haba ng ating journey dito sa lupa, ay ginugugol natin ito para sa kanyang kapurihan at kalulatian. Para may taas siya, maging dakila siya sa buhay natin. Hindi mapapadakila ang Panginoon, hindi siya may tataas kung hindi natin siya itataas sa ating buhay. Sino gagamitin niya? Yung mabababang tao, yung mga namumuhay na walang Kristo? Hindi. Christ will not be glorified in them. Sa atin yun Kaya doon na tayo tinakda ng Diyos na gagamitin niya tayo para may taas siya, makilala siya, to honor Him by all the people. Kaya sa Philippians chapter 2, every knee shall bow, every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of the Father. To the glory of the Father. Kasi gusto ni Lord Jesus na ang Ama ay maluwalhati sa kanyang pagparito. Yun naman talaga para maibalik ang kalulatian sa kanya, sa ating Ama, dahil may ibang umaagaw. Reliyon ang umaagaw. Tradition, yan, idolatry, ang umaagaw sa kalulatian ng Diyos. Sabi nga ng Panginoon sa Isaiah, my glory I will not give to anyone. Hindi niya ibibigay sa Diyos-Diyosan o kanino man tao yung nangaagaw, pero yung malinis na motibo ayon sa kanyang itilakda ng Panginoon na mamuhay siya. Kung siya ay nasa royal family, nandiyan siya noble family, and then nasa average or above average or middle class, sabihin natin. Yun. Then tatas ka ng Panginoon. Mapalad na ikaw ay tinaas niya sa kalalagayan na ganyan. Kung middle class, above middle class, supra middle class, anong may level yan Yan ay sinusukat sa sociometric. Sabihin yung kalalagayan ng lipunan na samba, tumataas bang ang taas ng pamumuhay ng mga Pilipino? Paniniwala na 90% daw ng mga Pilipino ay 90%. 1% ay mahirap. Ang 1% ay yan yung sa super rich. Yung the rest, 9% ay nasa average, above average, middle class, upper middle class, and upper middle class. Supra, sa ibang term doon ay supra upper class. Iyon ang pinakamataas. And then yung rich na tinatawag ay yan yung mga super rich. Tulad nila Ayala, si Tan, family, Gokong Wei, super rich mga yan. Bilyonaryo na. So, doon ka man ilagay ng Panginoon, honor the Lord Jesus Christ in whatever position you have in life. Kung ano man pinapagawa sa iyo ng Panginoon, glorify Him. Whether I live or die. Huwag mong hintayin na, subali, iwan ko na lang ito, pagkamatay ko, iwan ko naman ito Gamitin mo pa yon habang ikaw'y nabubuhay, yung buhay mo. Hindi mo hintayin na sa hantungan mo na lang. Negative yon. Sabi ni Paul, whether I live or I die. Yan. So, balance, tinatawag natin. Ang tingin mo o pananaw mo sa buhay in glorifying the Lord, in making Christ great in your life. Sabi niya, as always, to show the greatness of Christ in my life here on earth. I want to do that if I die or if I live. Verse 21, at dito na po natin tatapusin. To me, the only important thing about living is Christ. Ulitin ko po sa ICB version, to me, the only important thing about living is Christ. Matapos siyang banggitin ang whether I live or die, for to me, living is for Christ. And dying is even better. Kaya lang, dun nga, binigyan ng posisyon ni Paul na para sa mga Pilipos, mas gusto pa niya na makapaglingkod sa church sa Pilipos, sa Philippi, bayan ng Philippi, para may extend pa ang ministry. Pangalawa, marami pa siya matrain na disciples at mga leaders sa mga iglesyang kanyang pinupuntahan. Kaya for to me, living is for Christ. Ang mamuhay ay kay Kristo o para kay Kristo. Huwag nating suluhin ang buhay. We don't own this life. And dying is even better. Pero huwag naman kayong magmadali. Mahirap mabawasan ng mga membro na wala nang magpapatuloy. Ibig sabihin,
patuloy natin. Hindi man tayo natatakot sa hangganan na yan dahil yun na yung destiny natin eh. Kung natapos na yung pinagagawa ng Panginoon, then dying is even better. Yan ang ibig ko sabihin. Mga iba sa inyo medyo takot siguro na ganyan ang sabihin. And dying is even better. Yan yung sabihan natin Pilipino, mabuti pa, mamatay na lang ako. Yun yung mga depressed. Yan ang salita ng mga depressed. Mabuti na lang. Mabuti pa siguro, mamatay lang ako sa mamatay ako sa gutom. Hindi ko, sabi ng mga kababayan natin na naghihirap, na namamalimos na. Tulad ng mga driver na kung wala silang pasada. Sabi, mabuti, hindi coronavirus ang papatay sa amin, kundi gutom. Tawa po ako dahil parang nagbibiro sila, nagtatawa eh. Pero yun na nga, totoo talagang nagugutom sila. Yun ang takot at pangamba nila kung tatagal pa ito ang lockdown. You see, maraming pananaw kasi ang mga tao. Pero kung nakasentro sila sa Panginoon, hindi sila mamamatay sa gutom. Dahil ang Panginoon, walang pinapatay sa gutom. Kung ikaw'y namumuhay para sa Kanya, hindi Kanya gugutumin, kundi ikaw pa'y bubustugin. Oo, sa karanasan natin sa Panginoon, hindi ka naman talagang magkakasakit o magugutom o manghihina, maglulipaypay dahil sa paglilingkod mo sa Panginoon, maliban na ma-depress ka. Kaya ang kasabihan ng iba na mas mabuti nang mamatay kaysa magkaganito pa tayo sa depression na yon. Malapit na siyang magpaka-suicide sa mga katagang yon. Mas mabuti na raw mamatay. Biro mo yon? Kapag ganyan, na hindi niya destiny yon. Hindi siya nakatakda para roon. Okay? Pero sinabi ni Paul, dying is even better because of the ministry he had with the churches. Sinusuportan niya, patuloy ang church planting niya. Kaya hanggat maaari ay ayaw pa niya sana umanaw. Bagamat sabi niya sa Pilipos, dahil alang-alang sa inyo para mas lalo pa kayong lumago at mabuti ng buhay. Sabi niya sa verse 22, if I continue living in the body, kung mananatili ako sa katawang lupang ito, I will be able to work for the Lord. Makapaglilingkod pa ako. Meron namang pananaw sa atin, sabi matanda na ako. Ngayon na ako dapat maglingkod. Kaya kung ilan naman tumanda, kung kailan na naka-wheelchair, doon pa maglilingkod. Noon ay ayaw, nung mahina na siya. Nung kailan na hindi na siya pwedeng pakinubangan ng Panginoon para umayo, doon naman siya nagbubulunteer na maglingkod. Sabi niya, Bishop, pwede ba sumama? Bagay, maluwag yung van, pwede yung wheelchair sa likod, pero sino magtutulak sa'yo? Alangan ako pa magtutulak. You see? Ano ba mahalaga sa atin? Saan ba nakatakda ang buhay natin? Huwag natin bigyan ng Panginoon ang buhay natin ay tira-tira na lamang. Kung maga, latak na lang, doon natin ibibigay ang buhay natin sa Panginoon. Pag nasa latak na tayo, kung may lupa na, huwag naman. Sabihin, ayoko ang mga member natin sa may lupa na, daming pabango dyan. Pwede kayong damit, lagnan ng daon para mabango. Hindi mo may lupa, hygiene. Hindi mo sinabi nila nga may lupa ay kulang ng hygiene yon. Pero pwede ka naman tumanda na malinis ka sa katawan mo, naliligo ka. Okay? So, tatawa ako sa gano'n na ang buhay ay ibinibigay ang Panginoon, yung natitira na lamang niyang buhay. Kaya sabi siya, may pag-pray po natin, dagdagan pa ng buhay. Ano idadagdag mo dyan? Hindi na mapakinabangan ng Panginoon yan. Hindi nag-intercede, hindi na nalangin para sa iba, sarili lang niya, tagain. Iba na. Sabi mo lang natuldukan na siya ng Panginoon kung hindi siya pakikinabangan ng gusto. To me, sabi niya rito, 22, if I continue living in the body, I will be able to work for the Lord, but what should I choose? Living or dying? Yeah. What shall I choose, living or dying? I do not know. 23, it is hard to choose between the two. I want to live this life and be with Christ. That is much better. But you need me. Yeah, you need me here in my body. I know that you need me, and so I know that I will stay with you. I will help you grow and have joy in your life. You will be very happy in Christ Jesus when I am with you again. Masisiyahan kayo pag ako'y mapalaya na rito at makapiling ko kayo muli para ma-fulfill ang kagalakan nyo sa Panginoon. Iyan po ang destiny ni Paul. Whether buhay siya o siya ay handa ng kunin ng Panginoon, alam niya ang kanyang patutungo. Tayo po yumukot na lang. Salamat po Panginoon sa aming pagtatapos nito ng pagpapahino yung salita ay mahalaga na ang iyong itinalagang buhay sa amin ay buhay man o kami man ay kunin mo, iisang aming hangad. Iisa lamang ang pinapagawa mo that Christ may be glorified in our bodies. Ang katawan namin ito ay pakikinabangan mo hindi dahil sa mahina na o siya ay nalulubugan na ng araw o latak na lamang natitira niyang sandali, hindi niya na kayang dakilain pa ang Panginoon sa kanyang buhay. Lord, hindi ganoon ang destiny mo sa amin. Sapagkat habang kami nakakatanggap ng lakas mo, ay patuloy ka naming paglilingkuran. Hindi yung kung kailangan mahina na o baldado na o handicap na, hindi na makakilos, hindi na makaganap. Hindi ganoon ang destiny namin, Panginoon. Kundi at the prime of our life, sa kasatsadan o sa katastaasan, at the peak of our life,
Ikaw ang kikilos sa aming buhay. Itaas mo man ang antas ng aming pamumuhay, Panginoon. Ipakikita mo sa amin ang kahalagahan na Ikaw ang para sa aming buhay, whether we live or we die. That's the destiny. That's the eternal destiny we have in Christ. The most important thing in life is Christ. Ikaw lamang po, Panginoon, ang pinakamahalaga. Kaya wala kaming katatakutan sa mga epidemya o salot o anumang famine or economic recession or dumating man ang depression sa maraming tao. Kami tatayo na nagpapatuloy sa iyo at i-restore mo ang mga taong nawala sa iyo, Panginoon. That's your purpose, to bring them back to you again, Lord. Bring them back again close to your heart. Salamat po, Panginoon. Yun ang nais mong mangyari. Matadalangin namin. Abutin mo pa ang maraming kaluluwa sa pamamagitan ng misaheng ito, sa pamamagitan ng nakakarinig na mga kaluluwa, kaibigan man namin, kamag-anakan, or walk-ins. Dali mo sila, Panginoon, sa presensya mo, sa pakikinig ng salitang ito, na hindi sila matatakot mamatay, hindi sila matatakot anuman maranasan nila, sapagkat for me to live is Christ and to die is gain. Ang mabuhay kay Kristo, the most important thing for living is Christ. Nothing less, nothing more. Salamat po, Panginoong Jesus. Ikaw ang buhay namin at ikaw ang destiny namin. Wala kaming dapat ikapangamba, katakot sa mga nangyayari, sa crisis na ito, sa mga problema dumarating. We don't need to worry about anything in life dahil ikaw na lahat ang tinutumbok ng aming buhay. Sa pangalan mo, Panginoong Jesus, pagpalain po lahat ng nakarinig, bawat pamilya at yung makakapanood pa nito ng replay at makakaisa namin sa mga darating na fellowship. Pag wala nang ECQ, Panginoon, you will restore everything with a new normal sa aming bayan at sa buong mundo dahil alam namin ikaw pa rin ang may tataasan. Ikaw pa rin ang may dadakila sa aming buhay. Whether dito man kami sa lupa o sa kabilang buhay pa. Salamat po, Ama, Panginoon at Banal Espiritu sa bawat kasagutan. We give you praise, glory, and honor for hearing our prayers, for your phenomenal blessings, for your miracles that is historic, miracle that is phenomenal, historic in our life, according to your word. Salamat po, Diyos, sa bawat isa na inilapit mo makarinig na iyong mabuting bagay. For your glory, honor, thanksgiving, and praise, now and forever and ever, in Christ Jesus' name. Amen. Amen. Praise God.